naging anak ng Diyos tayo. Sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugos sa akin upang magbinyag sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati ang inyong katabi ng isang Merry Christmas at Happy New Year? Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, bago po ang lahat, ako may magpapakilala po muna ako. Ako po si Reverend Father Franz Joseph Aquino. Ako po ang Parish Priest at Rector ng Diocesan Shrine of Nuestra Señora de las Saleras sa Aliaga, Nueva Ecija. Galing pa po akong Nueva Ecija. May mga taga Nueva Ecija po ba dito? Mga taga Nueva Ecija, taas ang kamay. Ayan, mga kababayan. Mga kapatid, hanggang saan mo ba kayang ipakita ang pagmamahal mo sa isang tao? Itong tanong po na ito ay madalas hindi lamang po na itatanong ng magkasintahan. Pwede rin po itong tanungin ng isang magulang para sa kanyang anak, o di kaya sa anak para sa kanyang magulang. Hanggang saan ba natin kayang ipakita ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay? Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal po kasi ay hindi lamang po nasusukat sa damdamin, kundi sa mga sakripisyo at sa mga ginagawa nating mabubuti para sa ating mga mahal sa buhay. Napakaganda po ng ating unang pagbasa ngayon mula po sa unang sulat ni Apostol San Juan. Tungkol po ito sa pagmamahal ng Diyos para sa atin at gayon din naman po ang pagmamahal natin sa Diyos. Paano ba tayo tumutugon sa pagmamahal ng Diyos? Kung tatanungin ko po kayo,
Mahal niyo po ba ang Diyos? Mahal niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pero may kasunod na tanong po yan. Kung mahal po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, kung mahal natin ang Diyos, hanggang saan natin kayang ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Hayaan po nating pagnilayan po natin ang atin pong unang pagbasa. 3 bagay po para sa atin pong pagninilay. Una, kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos, dapat loyal. Dapat tapat. Ang sabi po sa unang pagbasa, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Mga kapatid, mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayo po'y narito kasi alam nating mahal tayo ng Diyos. Nauna tayong mahalin ng Diyos. Naunang maging tapat ang Diyos sa atin. Kaya nga ang tanong, kapag minamahal ba natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, tapat ba tayo? Kung makita po ninyo yung inyo pong tema sa 2025, yung ating pong tema, ang nakalagay po doon, debosyon, traslasyon, misyon. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa sa Diyos. Pag sinabi pong devotion, sa English po is devotion, when you devote yourself to somebody, when you are devoted to somebody, ibig sabihin, tapat ka. At pag sinabing tapat, may nakakakita man o wala, kailangan mabuti pa rin tayo. Baka po sabihin nyo sa akin, Father, sa panahon po ngayon, tanghali na lang ang tapat. Tanghali na lang po ang tapat. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan maging tapat tayo sa Diyos. Kung tayo po yung mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung tayo po ay tunay na mga Kristiyano, ibig sabihin, lahat ng iniisip natin, lahat ng nararamdaman natin, lahat ng ginagawa natin, kailangan tapat sa Diyos. Amen po. Pakitingnan nga po yung katabi, pakitanong sa kanya, tapat ka ba? Unahin nyo na po yung pagiging tapat sa pagbibigay ng sukli ng maayos. Unahin na po yung pagiging tapat sa pagiging mabuting asawa. Unahin nyo na po yung pagiging tapat sa pagiging mabuting anak. At higit sa lahat, sa pagiging mabuting Kristiyano. Pangalawa po, kung mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang tayo basta tapat. Ang nagmamahal, nagbabago rin. Ilang istorya na po ang narinig natin na magkasintahan. Nung nanliligaw, ang sasabihin ng babae, ayoko sa lalaking nagyoyosi. Kaya yung lalaki, ano gagawin? Titigilan ang yosi para sagutin siya ng babae. Ibig sabihin po mga kapatid, ang pagmamahal po sa kapwa, lalo na sa Diyos, dapat ito'y nagdudulot ng pagbabago sa sarili. Ibig sabihin po, yung mga maling gawi, iiwanan at yayakapin ng pagiging mabuti. Mga kapatid, ang pag-ibig po ay hindi kumpleto kung hindi tayo marunong magbago para sa minamahal natin. At yun po yung diwa ng traslasyon. To change is to transfer. To change is to move. Kaya po pag traslasyon, mula po sa Quirino Grandstand, pabalik dito sa Quiapo, lahat tayo nagpuprosesyon pabalik. And that is the very essence of traslasyon.
It's going back to the heart of God. Pagbabalik sa Diyos. Ibabalik mo yung loob mo sa Diyos. Mga kapatid, ang tanong, sabi nga po, bagong taon, bagong buhay. Ang tanong, ngayong nalalapit na rin ang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno, nakahanda ka bang magbagong buhay? Madali pong sabihing oo Pero halimbawa, iiwanan mo yung paborito mong kasalanan, ay kahirap kaya nun. Halimbawa, yung pakikipagchismisan. Bay minsan, 2 oras, 3 oras ka nakikipagchismisan. Pag sinabing magbabagong buhay ka na, ay hindi ka na makikipagchismisan. O di kaya yung bisyo. Kung dati kang manginginom ka, sugalor ka, o di kaya nagyoyosi ka, kahit anumang bisyo. Kung mahal mo ang mahal na poong Jesus Nazareno, iiwan mo lahat. Ang mga bagay na yan, magkakaroon ka ng traslasyon sa puso. Iiwan mo yung mga linggawi, babalik ka sa Diyos, babalik ka sa pagpapatawad sa Diyos. Amen po. Pakitingnan yung katabi, pakisabi sa kanya, magbagong buhay ka habang may oras ka pa. Hindi po natin alam kung aabot ba tayo ng 2026. Salamat sa Diyos, sa 2025 na buhay pa tayo. Alam po ninyo yon, yung ang dami na nating mga kamag-anak, kaibigan na yumaon noong 2024. Tapos ngayon, 2025, tayo yung nandito. Totoo nga po yung kasabihan. Hindi po madaling mamatay ang masamang damo. Kaya po tayo narito, baka tayo po yung masamang damo na kailangan ng pagbabago. Binibigyan tayo ng Diyos na pagkakataon na magbagong buhay. Kaya po tayo narito. Amen po. Palakpakan po natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. At pangatlo at panghuli, ang pagmamahal po ay hindi lamang para sa sarili. Kailangan yung sarili mo ang ibinibigay mo sa iba. Bakit po? Kasi may mga nagmamahal lang para sa sariling benepisyo. Kaya kita minamahal kasi meron akong nakukuha sa iyo. Kaya kita minamahal kasi ang bait-bait mo sa akin. Paano kung hindi na mabait? Paano kung wala nang ibinibigay sa atin? Magmamahal pa rin ba tayo? Yun naman po ang diwa ng misyon. Debosyon, traslasyon, at misyon. Handa mo bang ibigay ang sarili mo sa kapwa mo kahit walang kapalit? That is the greatest love. Yun po ang pinakadakilang pagmamahal. Yung magmamahal ka kahit wala kang hinihintay na kapalit. Mga kapatid, ang nagmamahal po ay nagmimisyon. Lumalabas sa sarili. Ibinibigay ang sarili. Ang nagmamahal ay nagmimisyon, hindi nagiging konsumisyon. Ang nagmamahal po, hindi pinabibigat yung kapwa, yung buhay ng kapwa. Kapag nagmamahal tayo, pagagaanin mo yung buhay ng minamahal mo. Kaya mga kapatid, sana ang ating samot dalangin ngayong bagong taon, ngayong ipagdiriwang natin sa January 9, ang kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, sana matuto tayong magmahal. At paano magmamahal? Magmamahal ng tapat, magmamahal at magbabagong buhay, at magmamahal hindi para sa sarili, kundi para sa iba, lalo na sa Diyos. Debosyon ang pagiging tapat,
Traslasyon ay pagbabagong buhay at misyon ay ang pagbibigay ng sarili. Sana tayong lahat ay matutong mahalin ng Diyos at lagi nating tanungin ang ating sarili, hanggang saan ba natin kayang mahalin ang Diyos? Sana hanggang dulo ng ating buhay, buong buo at wala sana tayong ipagdamot sa Diyos dahil sa totoo lang, wala rin namang ipinagdadamot sa atin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na poong Jesus Nazareno.